Don't forget to like and subscribe. Bilang isang miyembro ng aming department, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapag-aral sa bansang Hapon. So sa loob po ng 6 na taon na nirahan po ako doon, that was in 2013, ginagawa ko po yung research na ito. Mahigit 10 taon na. Kaya ako nag-isip ng ganitong uri ng research para makatulong sa restoration ng ating mga lupa. Maiko-consider na natin na patay na. So dito po pumapasok yung pag-aaral ko sa soil microbiology. Ang kaibahan po nito, kung magre-research ako sa ibang bansa tapos dadalhin ko dito, hindi siya maganda. Kasi hindi naman siya nanggaling mismo dito sa bansa natin. What I did is talagang nanggaling po dito sa Pilipinas yung ating mga soil samples. Doon po ako nag-isolate ng mga microorganisms gamit ang mga iba-ibang technology na natutunan ko sa aking pag-aaral. Doon ko po nakita, marami pala tayong mga microorganisms na potentially novel or dito lang matatagpuan sa Pilipinas. So after po nun, nagkaroon ako ng idea na posible palang magamit ito na makatulong sa mga farmer. Kasi po ito, nung nasa Japan ako, na-test ko po ito sa mga different legumes, soybean, mung bean. Diyan ko po siya tinest. And soybean ng Pilipinas. So dahil po doon sa continuous testing, kaya po nakabuo ako ng mga bacterial consortia na maituturing ko pong malaki ang maitutulong or ma-restore yung soil health doon sa lupa na hindi lang basta na ibalik, kundi nadagdagan pa nung mga microorganisms natin sa soil, merong beneficial, merong harmful. So ito pong bacterial consortia na to ay hindi lang siya basta beneficial, kundi useful pa siya at mas marami pa. Siya ay locally isolated, so mataas po yung potential na siya ay talagang makasurvive dito sa condition natin. Kasi po karaniwan, iisipin natin pag gumamit tayo ng mga ganyang mga microorganism, baka hindi sila makasurvive kasi iba yung condition natin para sa pinanggalingan nila. So yan po yung isa sa na-address nung research na to. Kasi po kailangan ang mga microorganisms ay locally isolated. Kasi kung gusto natin ng sustainable na production, dapat lahat ng raw materials ay galing mismo sa atin. Ito pong mga microorganisms na to sa aming pag-aaral, iba't ibang uri po sila ng mga rhizobacteria. Tawag natin sa mga grupo ng mga bacteria na may kakayanan sila na ma-fix yung nitrogen mula sa atmosphere and masolubilize ang phosphorus mula sa lupa. Sa atmosphere po kasi natin or sa kapaligiran natin, napakarami po nating nitrogen. Around 78 to 80% ng ating atmosphere, nitrogen po yung laman niyan. Hindi siya available para gamitin ng halaman. Kaya yan po yung reason kung bakit nangangailangan tayong mag-apply ng mga synthetic fertilizers na may lamang nitrogen. Ngayon, 3 pamamaraan lang po para magamit natin yung nitrogen na nasa atmosphere. Unang-una, pagka malakas yung kidlat. Hindi naman araw-araw kumikidlat. So, kaya kailangan po natin ng kidlat para ma-break yung nitrogen molecule sa atmosphere magamit ng halaman natin. Pangalawa, yun pong tinatawag natin na Haber-Bosch process. Yan po yung ginagamit ng mga chemical company para makapagsagawa ng nitrogen fertilizers na synthetic. Pangatlo, ito po yung pinaka-environment friendly paggamit ng mga microorganisms na nasa lupa lamang. Hindi po lahat ng bacteria may ganitong kakayahan. Meron lang po tayong mga specific na microorganism na kaya nilang mag-fix ng nitrogen mula sa lupa. Pag sinabi natin na nitrogen fixer, hindi po sila iisa ng classification. So may mga sarili-sarili po silang pangalan, iba-iba rin yung capacity. Then dyan din po pumapasok yung habitat. Mayroon po tayong nitrogen fixer na mga aerobic. Meron tayong nitrogen fixer na anaerobic. Meron tayong mga nitrogen fixer na microaerophiles. Diyan sa mga information na yan, makikita natin na hindi iisang microorganism ang sagot para sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Kung meron man pong requirement yung lupa natin, may requirement din po yung halaman natin. So pareho po silang may requirement. Yun po yung gusto nating i-address sa mga pag-develop natin ng mga different inputs na gawa sa mga microorganisms. Sa aming na-develop na produkto, ang mga microorganisms po na gamit namin dito is yung mga nitrogen fixers na may pinakamataas na ability na mag-fix ng nitrogen. Yung isang sako ng 4 taba, karaniwan na laman ng nitrogen yan, pinakamataas na yung 23 kilos na nitrogen. Sa mga microorganisms po, mga bacteria na inilagay namin sa produkto naming ito, ang ability nila na mag-fix ng nitrogen hanggang 450
kilograms per hectare per year. So, ganun po kataas. Imagine kung mapaparami natin sila sa lupa over time na inilalagay natin sila, hindi natin masasabing suntok sa buwan na talagang maibabalik natin yung fertility ng lupa natin hanggang sa magkaroon tayo ng sustainable na production. So, yung mga nitrogen po natin sa atmospheres, hindi talaga yan nagagamit ng halaman kaagad-agad. Kailangan po natin ng mga microorganisms para ma-convert sila sa available na form. Meron silang napaka-espesyal na mekanismo para yung nitrogen sa atmosphere, makukuha nila, mako-convert nila ng available form, yan po yung mapupunta naman sa halaman. Yun po kasing halaman, pagka nag-photosynthesis yan, nagpo-produce po yan ng carbohydrates. Yun po yung pagkain ng microorganism. Kasi po ang nitrogen fixation sa mga palayan natin, mga vegetable production, meron po tayo dyan yung tinatawag natin na associative. Pagka po ganyan yung mga microorganisms natin, karamihan po, medyo mababa ng konti yung kanilang ability na mag-fix ng nitrogen. So dito po, pumapasok yung produkto na aming na-develop kasi po, meron po siyang 6 na strains. Parang yan po yung pinaka-classification natin. So yung mga 6 na strains po ng product na ito, yan po ay na-isolate or nakuha sa mga lupa na merong pangangailangan ng oxygen or yung aerobic, then anaerobic, and then symbiotic and associative. So pinaghalo-halo ko po yan, and then nung na-test po namin over series ng mga research and experiments, tsaka po namin na buo yung produkto na to. Kasi po, yung mga microorganism natin, hindi po sila agad-agad dapat na pagsamasamahin. Kasi may mga microorganisms din po na hindi compatible sa isa't isa. So ito po ay mag-undergo pa rin ng experimental procedure. Itetest po namin yung compatibility nila sa isa't isa. So dito po, ang ginawa namin is talagang tinest po namin yung lahat ng mga possible scenario. Kaya iniiwasan po natin na i-recommend itong microorganism na to sa iba pang location kasi baka hindi naman yon yung perfect fit para sa kanya. So dito po sa aming na-develop na produkto, ang tawag po namin dito ay Supremo. Naisip ko po yung pangalan na to. Yung pong IMO, ang ibig po sabihin niyan, indigenous microorganism. Kasi nga po lahat po ito locally isolated. And ito po ay naglalaman ng 6 na uri ng microorganism mula po sa mga different genus. Meron po tayong Bradyrhizobium, Rhizobium, Cynorhizobium. Lahat po ito ay na-test namin at na-publish namin na merong mataas na ability na mag-fix ng nitrogen. And na-test din po namin ito sa iba-ibang crops over time. Ginagamit ng mga estudyante namin, ginagamit ng mga iba-ibang farmers. So may mga clientels po kami na pumupunta rito para itry ito and magaganda naman po yung feedback nilang lahat. Ang Supremo po kasi for now ay available pa lang sa solid form. So pwede nyo pong i-apply ang Supremo tulad kung paano kayo nag-a-apply ng organic fertilizer. Pwede nyo rin po itong ihalo sa tubig at ipandilig nyo po sa inyong halaman. Dahil po ito ay gawa sa mga microorganisms, hindi po ito nakakasunog ng halaman. Pero mas maganda po, nire-recommend namin na i-apply nyo ito directly sa lupa. Ito pong pack kasi na to, 250 grams ang laman niya. Pwede nyo po itong i-apply kung ang area ninyo, meron lang kayong maliliit na area, halimbawa 1,000 square meter, pwede nyo po itong i-apply. Kasi po, tandaan po natin na ang biofertilizer ay hindi pamalit sa synthetic fertilizer. Ito po ay pandagdag upang mapabuti natin yung soil fertility ng lupa. Ang nire-recommend namin is magkaroon lang kayo ng gradual or paunti-unting pagbabawas sa fertilizer ninyo na may lamang nitrogen. So yun pong fertilizer ninyo na ang laman ay phosphorus tsaka potassium, huwag nyo pong babawasan yon. Kasi ito pong biofertilizer na to, wala po itong laman na nagbibigay ng potassium. Kasi po baka isipin nyo na good for all itong biofertilizer na to. So ngayon po, nagde-develop kami ng liquid form ng Supremo. And yun po kasi para magamit ninyo na mailagay sa sprayer. Kasi po ito, dahil solid form siya, medyo magbabara siya doon sa nozzle ng sprayer. Kaya hindi po namin siya i-recommend na gamitin yung pang-spray. So ipandilig nyo po siya sa lupa or ihalo nyo po siya sa pag-a-apply ninyo ng organic fertilizer. Isa pa po na kailangan nating tandaan, huwag po nating isasabay yung pag-a-apply ng Supremo doon sa mga synthetic na fertilizer.
fertilizers. So kung gagamit po tayo ng synthetic fertilizer, unahin po natin na gumamit ng synthetic fertilizer, then 2 to 3 days after, tsaka po natin siya i-apply. Pero pinakamaganda na po kung i-apply nyo siya bago kayo maglagay ng synthetic fertilizer. So sa amin pong mga pag-aaral, ina-advocate namin na mag-apply ng mga biofertilizers. Itong Supremo, na-test po namin to na pag ginamit namin siya sa lupa, nag-i-stay pa po siya sa cropping season until after harvest. Tandaan po natin na meron din tayong mga native na microorganism sa soil na posible hindi sila compatible. Pwede siyang mas dumami pa or pwede siyang kumonte, depende po dun sa microorganism na nasa lupa. Kaya nagsasagawa po kami ng libreng soil sampling. So pwede po namin i-test yung lupa ninyo para makita namin kung ano ba yung mga microorganisms na nandun. Baka compatible sila sa mga microorganisms na nandito, mas maganda po. Sa pag-aaral namin dito, pagka in-applyan po natin ng biofertilizer na to sa loob ng 2 taon or 4 na cropping season, kung rice po yung tanim natin, mag-i-increase po yung organic matter natin by around 0.5 to 1%. So malaki na po yun kasi sobrang bagal po ng pagtaas ng organic matter natin. Kasi habang tumataas po siya, pag masyadong mainit yung panahon, masyadong mataas yung ulan, bumababa rin po. Kaya po nire-recommend natin na palaging mag-a-apply. Over time, nagkakaroon po siya talaga ng gradual increase. So halimbawa po, ganun yung status ng lupa natin. Na-degrade na siya talaga. Ang percent organic matter niya is less than 1% na lang. Unang-una, depende sa quality nung ilalagay natin na biofertilizer na pandagdag sa organic matter. So, mas mataas, mas maganda. Halimbawa, below 1% na yung organic matter content ng soil mo. Gusto mong pataasin to 3% is average. Sa mga pag-aaral, hindi lang po ako, kundi ng iba pang eksperto, mula po 5 taon hanggang 10 taon, bago po natin magawa na ibalik yung fertility ng soil natin. Ang change po talaga, pag nagpa-analyze tayo, makikita po natin yun on the 2nd year. Unti-unti po natin makikita yung change dun sa increase ng organic matter. Paano po tayo nakakasigurado na dumadami pala sila o kumukonti sila? As much as possible, ang nire-recommend po natin is gumamit nito ng 4 na beses na sunod-sunod. Depende sa cropping season. Kasi po, sa unang beses, may tendency po talaga kumonti sila. Dahil nga sa tinatawag natin na competition dun sa mga native organism sa lupa natin. So, kailangan natin silang i-boost ng i-boost, paramihin. So, mag-a-apply pa tayo, tapos i-analyze natin yung soil. So, pag nakita natin na stable na yung population nila dun sa soil, dadami na po sila ng dadami. Dahil nga po biofertilizer sila at microorganism sila, so medyo mabagal din sila magtrabaho. Kaya nire-recommend natin sa early stage pa lang nung transplanted na halaman, inilalagay na natin sila. Ang interval po nila, pag ang tanim natin is more than 60 days, yung maturity period nung tanim natin, kailangan natin mag-apply ng 2 beses sa early. Between 7 to 10 days and then 14 to 24 days, dun po tayo mag-a-apply. Pagka naman mas mababa sa 60 days yung maturity period ng halaman natin, pwede po tayong once lang mag-apply, dun lang sa early. May mga tanim po kasi na nagkakaroon ng transplanting shock. So, posible siyang malanta. Hindi nire-recommend na mag-apply ka agad-agad. Pagka-transplant, pwede na po natin itong ilagay 3 to 5 days after transplanting. So, once lang po, pagka ang maturity period ng halaman natin is less than 60 days. So, ito pong biofertilizer na to, ang pinakagustong-gusto po nito na pH level or yung kaasiman ng lupa is between 5.5 hanggang 6.8. Pagka po mas mababa na doon, tsaka mas mataas doon yung pH level niya, medyo hirap po siyang magtrabaho. Kung isasama nyo naman po ito sa synthetic fertilizer, as much as possible, isasama nyo po siya na nandun siya sa pH level na preferred niya or yung pinakagusto niya. Kasi po mataas yung tendency na hindi siya makasurvive or hindi siya makapagtrabaho kapag inihalo nyo siya or isinabay nyo siya sa pag-a-apply ng synthetic fertilizer tapos masyado pang maasim yung lupa ninyo. Karamihan po kasi ng lupa natin dito sa Pilipinas talagang acidic. So yung mga nasa survey po namin na lupa dito sa Pilipinas, ang range ng acidity niya is slightly to moderately acidic. Yun naman po, walang problema dito sa biofertilizer na to. Ang poproblemahin po natin pag ang pH ng lupa natin 5.4 pababa na. Paano natin ngayon yan mapapataas?
Pagka po palayan yung tanim natin, medyo madali pong ma-regulate kasi flooding, nare-regulate po niyan yung pH ng soil. Another way po is mag-apply tayo ng maraming organic matter kasi po yung organic matter natin, marami po siyang laman na nutrients tulad ng calcium, magnesium. Yun po kasing mga nutrients na calcium, magnesium, nakakapagpataas ng pH ng soil. And then kung talagang severe yung acidity ng lupa, masyado ng maasim, 4.0, 3.0, yun po yung time na nire-recommend namin gumamit ng lime. Ito pong produkto na to ay napondohan ng Japanese Society for the Promotion of Science. Dahil po ito ay produkto ng aming more than 10 years of research. Siyempre po, dahil sa pagtuturo ng aking butihing mentor mula po sa University of Miyazaki, Japan, ang aking pong former advisor and Professor Dr. Yuichi Saiki. Take note po, pag nag-a-apply tayo or gumagamit tayo ng any biofertilizer, kasi yan po ay living organisms. Gagamit po tayo ng gloves or even plastic, kukuberan po natin ng plastic yung kamay natin. Pwede po naman direct mula dito sa supot, pwede po natin itong ibudbod dun sa tanim natin or ihalo sa tubig, ipandilig. Kasi po, lalo na kung may open wound tayo, wag na wag po tayong dadakot ng any biofertilizer na may open wound tayo. Ngayon po, kung nakakasiguro po kayo na ang inyong kamay ay walang kahit anong sugat or kahit anong open wound, safe naman po siya. Hindi po siya papasok nang wala po siyang papasukan dun sa balat natin. Kami po sa Department of Soil Science, isa po sa aming mga mandato is makapagbigay ng aming serbisyo, lalo na po sa ating mga magsasaka or kahit po kanino na willing na matuto ng tamang pag-analyze ng soil, pagkuha ng soil sample. Nagre-recommend din po kami kung gusto nyo pong malaman gaano pa ba kadaming fertilizer ang kailangan nyo, gaano kadalas gamitin, or anong uri ang kailangan nyo i-apply. Nandito po kami, hindi lamang po ako, kundi yung mga kasama ko po sa aming department dito sa Central Luzon State University ay binibigay po namin ng libre ang amin pong serbisyo. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay makipag-ugnayan sa amin pong presidente. Meron po yan, makikita po ninyo sa aming CLSU FB page, sa amin pong CLSU website, ang mga contact person para po makipag-ugnayan kayo sa amin. Don't forget to like and subscribe.